Huwag mong dungisan ang tubig ng binyag ng kasinungalingan mo! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng Katedral ng Cebu, isang tunog na tila bumasag sa sagradong katahimikan ng seremonya. Naramdaman ni Amada ang matinding hapdi sa kanyang pisngi, ngunit mas masakit ang tilamsik ng tubig binyag na tumama sa kanyang mukha. Ang tubig na dapat ay simbolo ng bagong buhay, ngayon ay naging mansa ng kanyang kahihiyan. Ang ina ng sanggol, isang babaeng halos hindi pa naghihilom ang mga tahi mula sa panganganak, ay nanginginig sa galit habang itinuturo si Amada sa harap ng mga ninong, ninang at mga deboto. Magnanakaw ka! Ipinagpalit mo ang anak ko sa iba dahil lang sa pera? Sigaw ng babae, at ang bawat salita niya ay tila mga patalim na sumusugat sa 30 taon ng danggal ni Amada bilang isang lisensyadong hilot at midwife. Naniga si Amada sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng 3 dekada, ang kanyang mga kamay ang unang sumasalo sa bawat iyak ng sanggol sa kanilang barangay. Ngunit sa sandaling ito, tila nakalimutan ng mundo ang lahat ng kanyang kalinga. Ang kaisa-isang bagay na kumuha sa kanyang atensyon ay ang kanyang manugang na si Lian. Nakatayo ito sa gilid, hindi upang protektahan siya, kundi upang itutok ang kamera ng kanyang mamahaling telpon o sa kanyang biyenan. Nakita ni Amada ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Lian sa screen. Isang livestream na may pamagat na, "Ang katotohanan sa likod ng lying-in ni Amada." Lumingon si Amada sa kanyang anak na si Olan, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang mga mata ni Olan ay kasing lamig ng marmol na sahig ng simbahan. Walang imik ang kanyang anak. Nakatitig lamang sa kanya ng may halong pagdidire at pagkalkula. Doon, sa gitna ng usok ng insenso at bulong ng mga tao, natanto ni Amada ang isang nakapanging ilabot na katotohanan. Ibinenta na siya ng sarili niyang dugo kapalit ng salapi. "Tumayo ka ng tuwid, Amada." Bulong niya sa sarili habang pilit na pinatitigas ang kanyang nanlalambot na mga tuhod. Dinukot niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ng tubig binyag sa kanyang mukha. Hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Alam niya ang bigat ng hiya sa kulturang Cebuano, ngunit alam din niya ang bigat ng katotohanan. Katotohanan ang magpapalaya sa atin. Mahinahon ngunit mariing wika ni Amada, sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na hiyawan ng mga tao na nagsimula ng maglabas ng kanilang sariling mga telepo no upang makiusyoso. Pagdating sa bahay, hindi pa man nakakatungtong si Amada sa loob ng kanyang maliit na klinika, ay hinarangan na siya ni Olan. Ang kanyang anak ay may hawak na isang makapal na folder. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Tanging ang pagnanais na matapos ang usapan. "Nay, viral ka na. Wala nang magtitiwala sa lying-in mo." Panimula ni Olan. Ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na kalinga, na dahan-dahang napapalitan ng pananakot. Galit na galit ang pamilya ng mga Alcazar. Balak nila magsampa ng kasong kidnapping at falsification of documents. Ma'am Lian is traumatized at ang buong Cebu ay nakatingin sa atin. Kidnapping? Olan, alam mong kailanman ay hindi ko ginawa iyon. Bawat sanggol na lumabas sa klinikang ito ay itinalaga sa tamang ina. Sagot ni Amada, ang kanyang puso ay tila pinipigas sa tindi ng uwat ika. "Business is business, Nay." Sabat ni Lian habang pumapasok sa loob, suot ang isang matikas na damit na tila ba hindi galing sa isang gulo kanina. "Kailangan nating isave ang pangalan ng pamilya. Pirmahan mo na itong transfer of ownership ng lupa at ng klinika sa pangalan ni Olan. Gagawin naming corporate entity ang lying-in, kukuha kami ng mga abogadong kaya magpatahimik sa mga biktima. Ibebenta namin ang property para mabayaran ang settlement." Tinitigan ni Amada ang kanyang manugang. Ang babaeng ito, lanoong isinilang 25 taon na ang nakalilipas ay halos hindi humihinga. Ang mismong sanggol na ipinagpuyatan ni Amada na isalba ang buhay sa gitna ng isang bagyo. Ngayon, ang buhay na yon ay ginagamit upang patayin ang kanyang danggal. "Nay, isipin mo naman ang kinabukasan ko." Dagdag ni Olan, pilit na ginagaslight ang kanyang ina. "Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Isang pirma lang, Nay.
At kami na ang bahala sa lahat. Malinis ang pangalan mo at makakapag-retire ka na ng tahimik. Isang pirma upang ibaon ang katotohanan? Tanong ni Amada. Tumingin siya sa paligid ng kanyang klinika. Ang mga puting dingding na amoy disinfectant, ang mga higaan kung saan narinig ang unang iyak ng libu-libong bata. Ang klinikang ito ay hindi lamang negosyo, Olan. Ito ay panunumpa. Kung ayaw mo makikooperate, huwag mo kaming sisihin sa mangyayari, mariing wika ni Olan. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya ang mga susi ng klinika mula sa lamesa ni Amada. Bago pa man makapagsalita si Amada, itinulak siya ni Olan patungo sa kanyang silid at mabilis na isinarado ang pinto. Narinig ni Amada ang tuyong tunog ng paglak ng pinto mula sa labas. Ikinulong siya ng kanyang sariling anak sa loob ng kanyang sariling tahanan. Dito ka muna, Nay. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo binabago ang isip mo. Sigaw ni Olan mula sa kabilang panig. Naupo si Amada sa gilid ng kanyang kama. Ang dilim ng silid ay tila ba sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang lumang stethoscope na nakasabit sa gilid ng cabinet. Sa kabila ng panging-inig ng kanyang mga kamay, nanatiling matalas ang kanyang pandinig. Narinig niya ang tawanan ni na Olan at Lian sa labas at ang tunog ng pagbubukas ng isang bote ng alak. 1 million views na, honey! Siguradong bibigay na si Mama bukas. Narinig niyang wika ni Lian. Huminga ng malalim si Amada. Dinama niya ang tibok ng kanyang sariling puso. Alam niya, ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang sampal sa simbahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang notebook na itinatago sa ilalim ng kutsyon, ang orihinal na birth log ng lahat ng mga sanggol na dumaan sa kanyang mga kamay, kabilang ang isang lihim na record na hinding-hindi inaasahan ng kanyang anak. Ang gabi sa Cebu ay mahaba, ngunit para kay Amada, ito ang simula ng isang panganganak na puno ng dugo at katarungan. Nagising si Amada hindi sa tilaok ng manok o sa iyak ng isang bagong silang na sanggol, kundi sa malakas na kalabog ng isang bato na tumama sa kanyang bintana. Narinig ang tunog ng nabasag na salamin na nagkalat sa sahig ng kanyang silid, kasunod ng mga sigaw ng galit mula sa labas ng kanyang tarangkahan. Midwife ng mga demonyo, ibalik mo ang mga anak namin! Sumilip si Amada sa siwang ng kanyang kurtina. Ang kanyang pinakamamahal na lying-in clinic, ang lugar na itinuring niyang santuwarya ng buhay, ay punong-puno na ngayon ng mga bandalismo. Mamatay tao at kawatan ng sanggol ang nakasulat sa matingkad na pulang pintura sa kanyang puting pader. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay na dati ay nagdadala sa kanya ng kakanin bilang pasasalamat. Ngayon ay may hawak na mga placard at sumisigaw ng katarungan. Ang bawat bato na ibinabato sa kanyang tahanan ay tila tumatama sa kanyang sariling dibdib. Dinudurog ang bawat piraso ng danggal na binuo niya sa loob ng 3 dekada. Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang boses ni Lian. Hindi ito boses ng pag-aalala, kundi boses ng isang mahusay na direktor na nag-uutos sa kanyang tauhan. Olan, siguraduhin mong makuha ang anggulo ng mga nabasag na bintana. I-post mo agad ito sa Cebu community page. Sabihin mo kahit ang mga kapitbahay ay hindi na maatim ang ginawa ni Mama. Utos ni Lian. Narinig ni Amada ang malakas na buntong hininga ng kanyang anak. Lian, kailangan ba talaga nating gawin ito? Mama ko pa rin siya. Honey, isipin mo ang utang natin sa mga investors. Kapag hindi natin nakuha ang lupaing ito at naibenta sa developer, tayo ang mabubulok sa kulungan. Ginagawa natin ito para sa atin. At aminin mo, mas paniniwalaan ng tao ang iyak ko kaysa sa pananahimik ni Mama. Inapi niya ako bilang manugang, di ba? Yun ang script natin. Ang bawat salita ni Lian ay naging lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa ni Amada para sa kanyang anak. Ginaslight ni Lian si Olan. Ginagamit ang takot at kasakiman upang tuluyang ibaon ang sarili nitong ina. Nanatiling nakakulong si Amada, ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang klase ng katinuan. Ang uwat, ika at sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo si Amada
at lumapit sa kanyang maliit na lababo sa loob ng silid. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumalay ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang paboritong sabon na may amoy ng matapang na disinfectant at saffron. Dito ko naranasan ang isang sandali ng sukdulang kapanatagan. Maingat kong kinuskos ang bawat daliri, ang bawat guhit ng aking palad na naging saksi sa libu-libong himala ng buhay. Ang matapang na amoy ng alkohol at safong ay dahan-dahang pumatay sa amoy ng usok at dumi mula sa labas. Hindi ako umiyak. Ang bawat patak ng tubig na nahuhulog sa lababo ay tila naghuhugas sa bawat bakas ng pagiging martyr na nanahan sa aking puso sa loob ng maraming taon. Ang aking mga kamay ay malinis at sisiguraduhin kong sa dulo ng laban na ito, ang katarungan ay magiging kasing linis din ng aking mga palad. Narinig ang malakas na pagpihit ng kandado. Pumasok si Olan sa silid, bitbit ang isang tray ng pagkain na tila pa isang huling hapunan para sa isang bilanggo. Inilapag niya ito sa lamesa nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa kaba. Pilit na iniiwasan ang mapanuring tingin ni Amada. Naikain ka na. Huwag mo nang hintayin na magkagulo pa lalo sa labas. Pirmahan mo na yung papers para matapos na ito. Ililipat ka namin sa isang kondo sa Maynila, malayo sa mga taong ito. Doon ka na magretire ng mayaman. Pabulong na wika ni Olan. Hindi sumagot si Angada. Tumingin lamang siya sa kanyang anak. Ang kanyang katahimikan ay naging isang mabigat na pasanin para kay Olan. Mabilis na tumalikod ang lalaki upang lumabas, tila ba nasusulasok sa presensya ng katotohanan? Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasabit ang kanyang bulsa sa kanto ng lamesa. Narinig ang isang mahinang tunog ng isang bagay na plastik na tumama sa semento at gumulong sa ilalim ng cabinet. Hindi ito napansin ni Olan sa tindi ng kanyang pagmamadali na makalabas ng silid. Muling tumunog ang lock ng pinto at muling bumalik ang katahimikan sa loob ng kwarto. Dahan-dahang lumuhod si Amada sa sahig. Inabot niya ang bagay na nahulog mula sa kanyang anak. Isang maliit na itim na USB flash drive, ang mismong kagamitang alam ni Amada na naglalaman ng mga encrypted files ng kumpanya ni Olan at ang mga digital birth logs na sadyang binago. Nanginginig ang mga daliri ni Amada habang hawak ang maliit na kagamitang ito. Doon niya natanto, ang kanyang anak ay nag-iwan ng susi ng sarili nitong bitayan sa loob ng kanyang kulungan. Sumilip muli si Amada sa bintana. Ang mga tao sa labas ay mas lalong naging agresibo. Nakita niya si Leah na humarap sa mga kamera ng isang news team, humahagulgol at nagmamakaawa na patawarin na ang kanyang biyenan dahil ito ay matanda na at hindi na alam ang ginagawa. Tiningnan ni Amada ang USB sa kanyang palad. Ang laban para sa danggal ng mga ina sa Cebu ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Ginamit ni Amada ang katahimikan ng madaling araw bilang kanyang tanging kakampi. Sa loob ng 30 taon ng pagiging midwife, kabisado niya ang bawat hininga ng lumang bahay at klinikang ito. Hindi niya kailangan ng malakas na ingay upang makalaya. Gamit ang isang maliit na hair clip at ang kanyang mga daliring sanay sa maselang paghimas, dahan-dahan niyang napaikot ang mekanismo ng lumang kandado ng kanyang silid. Narinig ang tuyo at mahinang paglapat ng bakal sa kahoy nang tuluyan ng bumukas ang pinto. Walang yabag ang kanyang mga paa sa sahig na semento habang binabaybay ang madilim na pasilyo patungo sa dulo ng klinika, ang archive room. Dito nakatago ang lahat ng kasaysayan ng kanyang pagseserbisyo, ang mga pisikal na logbook na hindi kailanman mabubura ng kahit anong digital virus. Pumasok siya sa loob ng silid na amoy lumang papel at alikabok. Sa tulong ng malamlam na liwanag mula sa kanyang lihim na telepono, hinanap niya ang taong 1977. Yun ang taon kung kailan isinilang si Lian sa kanyang mga kamay. Hinugot niya ang isang makapal na notebook na may asul na pabalat. Ang bawat pahinang kanyang nililipat ay tila ba pagbabalik sa mga gabing puno ng pagod at sakripisyo. Napatigil ang kanyang mga daliri sa petsa ng 14 ng Hunyo. Tinitigan niya ang entry para sa pangalang Lian Alcazar.
nanlamig ang kanyang buong pagkatao nang makita ang malinaw na bakas ng pagkakamali. Ang orihinal na oras ng kapanganakan ay sadyang binura ng puting likido at sinulatan muli ng ibang kamay. Isang sulat kamay na hindi kanya, kundi pamilyar na pamilyar sa kanya. Kay Olan. Diyos ko! Olan! Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Hindi lamang basta trinaso ang mga sanggol. Ang ginawa ni Olan ay mas malalim at mas mapanira. Binago niya ang mga record upang itago ang katotohanang si Lian ay isinilang 6 na buwan bago ang kasal ng kanyang mga magulang. Isang lihim na itinago ng yumaong ina ni Lian upang iligtas ang danggal ng pamilya Alcazar sa ilalim ng matinding hiya ng lipunan. Ginamit ni Olan ang tiwalang ibinigay ni Amada sa kanya sa kumpanya upang pasukin ang digital system at paltan ang mga petsa, habang ang pisikal na logbook na ito ay sinubukan niyang burahin. Ngunit hindi nagtagumpay dahil sa kapal ng tinta ng lumang panulat ni Amada. Naramdaman ni Amada ang biglang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang kaisa-isang anak na pinalaki niya sa katapatan ay siyang mismong arkitekto ng pagpapabagsak sa kanya. Ginamit ni Olan ang hiya ni Lian bilang armas upang tansahin ang kanyang sariling ina. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang mahinang pag-angal ng bisagra ng pinto ng archive room. Mabilis na pinatay ni Amada ang liwanag ng kanyang telpo at sumandal sa gilid ng malaking cabinet ng mga dokumento. Isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumusot sa siwang ng pinto. Sa ilalim ng malamlam na liwanag mula sa pasilyo, nakita ni Amada ang bulto ng isang babaeng nakasuot ng puting pantulog. Ang buhok nito ay magulo at ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Si Lian. Nakatayo ang kanyang manugang sa gitna ng silid. Hawak ang kanyang sariling dibdib na tila ba nahihirapan ding huminga. Dahan-dahang lumapit si Lian sa lamesa kung nasaan ang asul na logbook. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang notebook. Tila ba natatakot sa kung anong katotohanang naghihintay sa loob nito? Nanatiling hindi gumagalaw si Amada sa kanyang pinagtataguan. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila ba nakikipagsabayan sa kaba ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung si Lian ba ay biktima rin ng kanyang anak o isa sa mga mitsa na tuluyang susunog sa kanyang danggal. Narinig ang marahang paghikbi ni Lian sa gitna ng katahimikan ng archive room. Sa bawat buntong hininga ng dalaga, tila ba may isang mabigat na pader na dahan-dahang gumuguho. Patawad po, nanay. Pabulong na wika ni Lian, isang tinig na punong-puno ng pag-aalinlangan at takot. Akmang lalabas na sana si Amada upang harapin ang kanyang manugang nang biglang umalingaw-ngaw ang matigas at aroganteng boses ni Olan mula sa pasilyo. Lian? Nasaan ka? Bakit bukas ang pinto ng archive? Nanigas si Lian. Mabilis niyang isinarado ang logbook at lumingon sa pintuan, habang si Amada ay mas lalong sumiksik sa anino ng mga cabinet, pinipipilan ang kanyang bawat paghinga sa tindi ng pang-anib na kanyang kinalalagyan. Mabilis na pumasok si Olan sa loob ng archive room, dala ang isang matapang na amoy ng alak at sigarilyo. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay tila mga kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman habang nililibot ang tingin sa mga nakasalansang dokumento. Nanatiling nakakubli si Amada sa likod ng malaking aparador, pinipigilan ang kanyang bawat paghinga habang nararamdaman ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito, Lian? Sabi ko sa'yo, huwag kang papasok dito nang wala ako. Mariing wika ni Ulan. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Naghahanap lang ako ng maiinom, Ulan. Naligaw ako, masyadong madilim. Nanginginig na sagot ni Lian. Pilit na itinatago ang asul na logbook sa likod ng kanyang manipis na pantulog. Lumapit si Ulan kay Lian at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Huwag mo akong gagawing bata, Lian. Alam kong binuksan mo ang record ni Mama. Natatakot ka ba na baka totoo ang sinasabi niya? Na baka hindi ka talaga Alcazar? Hindi yun ang iniisip ko, palahaw ni Lian. Ngunit ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng kaba. Isang mapang-uyam na tawa
ang kumawala sa mga labi ni Olan. Makinig ka sa akin. Kahit ano pa ang nakasulat sa lumang papel na yan, wala nang halaga yan. Ang mahalaga ay ang viral video at ang galit ng mga tao sa labas. Si Mama ay isang ulyanin na midwife na nagkamali. Yon ang katotohanang alam ng publiko. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa transfer of ownership, magiging malaya na tayo sa lahat ng utang natin. Huwag mo sisirain ang plano kung ayaw mong ikaw ang unang mabulok sa kahihiyan. Naramdaman ni Amada ang marahas na pagpisil sa kanyang puso habang nakikinig sa usapan ng kanyang anak. Ang boses ni Olan, ang boses na dati ay humihingi ng kalinga tuwing may sakit ito, na yan ay punong-puno ng lason at kasakiman. Kinaslight ni Olan ang kanyang sariling asawa, ginagamit ang takot ni Lian sa hiya upang manatiling tapat sa kanyang kasamaan. Nanhilahin ni Olan si Lian palabas ng silid upang suriin ang mga gwardiya sa gate. Dahan-dahang lumabas si Amada mula sa anino. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ng malayo, napatigil siya nang makitang muling bumalik si Lian, mag-isa, tila may naiwan sa lamesa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas si Lian sa tindi ng gulat nang makita ang kanyang biyenan na nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay payapa, nuit ang mga mata ay naglalagablab sa katinuan. Lian? Anak? Malumanay ngunit mariing tawag ni Amada. Bago ka naging asawa ni Olan, naging sanggol ka muna sa mga palad ko. Nung gabing isinilang ka, halos hindi ka humihinga dahil sa sobrang lamig ng bagyo. Ang nanay mo, umiiyak na nagmakaawa sa akin na isalba ka, kahit alam niyang ang pagsilang mo ang sisira sa danggal ng kanyang pamilya. Nanginginig ang mga labi ni Lian, hindi makapagsalita. Hindi kita ipinagpalit, Lian. Pinrotektahan kita. Binura ko ang bawat oras na maaaring magdala sa iyo ng kahihiyan, pagpapatuloy ni Amada, dahan-dahang lumalapit sa manugang. Ngunit ang utang na loob mo ay hindi sa akin, kundi sa katotohanan. Hahayaan mo bang ang anak ko ang tuluyang pumatay sa kaluluwa mo? Hindi ko alam, nanay. Natatakot ako kay Olan. Hikbi ni Lian, pilit na umiiwas ng tingin. Bago pa man makasagot si Amada, narinig ang malakas na kalabog ng pinto sa pasilyo. Bumalik si Olan, may hawak na megaphone mula sa kalsada. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakapanging, ilabot na tagumpay. Nay! Lian! Humarap kayo rito! Sigaw ni Olan mula sa labas ng archive room. Nakausap ko na ang 3 pang nanay na nanganak dito noon. Sabi nila, handa na silang humarap sa korte sa susunod na linggo para tumistigo laban sa iyo, Nay. Sabi nila, nakita raw nilang may binibigay kang ibang bata sa kanila, wala ka ng takas. Sa Lunes, formal na kaming maghain ng kaso upang bawiin ang lisensya mo at kunin ang klinikang ito. Tinitigan ni Amada ang pinto. Ang Gangkim Kuokche ay dahan-dahan nang sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Ang kanyang sariling anak ay kasalukuyan ng bumubuo ng isang hukbo ng mga wad na saksi upang tuluyang siyang ilibing ng buhay. Narinig ni Amada ang malakas at mabigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng kanyang silid, kasunod ng ingay ng mga bakal na hinihila sa sahig na semento. Sumilip siya sa siwang ng bintana at nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Isang dambuhalang truck ang nakaparada sa tapat ng kanyang klinika. Nakita niya ang 3 lalaki na walang awang inilalabas ang mga incubator, ang mga higaan ng panganganak, at ang mga mamahaling kagamitang medical na kanyang pinag-ipunan sa loob ng 30 taon. Olan! Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Amada habang pilit na kinakalampag ang nakakandadong pinto ng kanyang silid. Bumukas ang pinto. Pumasok si Olan hindi upang humingi ng tawad, kundi upang iabot sa kanya ang isang baso ng tubig na tila ba walang nangyayaring masama. Nay, kailangan natin ng cash. Malamig na wika ni Olan habang iniilagan ang mga mata ng ina. Sabi ng abogado ni Lian, hindi sapat ang paliwanag lang. Kailangan nating bayaran ang mga nakasettle na biktima para hindi na sila mag-ingay sa media. Ibinebenta ko na ang mga gamit sa isang supplier sa Maynila. Isipin mo nga lang na investment ito para sa kalayaan mo. Investment? Olan, iyan ang buhay ko.
Iyan ang tanging kagamitang meron ng mga mahihirap nating pasyente. Nanginginig ang boses ni Amada sa tindi ng uwat ika. Lumapit si Olan at kinaslight ang kanyang ina nang walang kukurap-kurap. Nay, ikaw ang sumira sa kumpanya natin nung nagkamali ka sa binyag. Nayon, hayaan mo akong ayusin ito sa parang alam ko. Huwag kang makialam kung ayaw mong mas lalong lumala ang kaso mo. Nang makaalis si Olan upang asikasuhin ang pagkakarga, naiwang buhas ng bahagya ang kanyang dumi-dumihang jacket sa ibabaw ng lamesa. Mabilis na kumilos si Amada. Dinukot niya ang mga bulsa nito at nakakuha ng isang luhot na dokumento. Sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, nanlabo ang paningin ni Amada sa kanyang nabasa. Hindi ito settlement paper. Isa itong formal na kasunduan sa pagbebenta ng lupain ng klinika sa isang malaking real estate developer. Nakita rin niya ang mga liham mula sa isang illegal na kasino sa lungsod. May utang si Olan na umaabot sa bilyon-bilyong peso. Ang kaisa-isang anak na kanyang inaruga ay hindi lamang nagnanahaw ng kanyang danggal. Balak nitong ubusin ang bawat hibla ng kanyang pinaghirapan upang pambayad sa kanyang sariling kasakiman. Dahan-dahang lumabas si Amada sa pasilyo, tila isang multo na naglalakad sa sarili niyang tahanan na unti-unti nang nililimas. Huminto siya sa tapat ng incubator na dati ay ginamit niya upang isalba ang buhay ni Olan, noong ito ay sanggol pa at sakitin. Hinaplos niya ang malamig na plastik ng kagamitan. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng bakas sa alikabok, isang tahimik na pamamaalam sa kanyang nakaraan. Ito ang kanyang golden moment, ang mapait na pagtanggap na ang buhay na kanyang iningatan ay siya ring buhay na tatapos sa kanya. Sa labos ng tarangkahan, narinig ni Amada ang malakas na tawa. Sumilip siya sa rehas at nakita si Olan na nakikipagkamay sa babaeng nanampal sa kanya sa katedral. Ang babaeng nagpanggap na biktima ng trinaso na sanggol. Nakita niyang inabutan ni Olan ang babae ng isang makapal na sobre, habang ang dalawa ay nagtatawanan na tila ba isang matagumpay na dula ang kanilang natapos. Binalot ng matinding pait ang lalamunan ni Amada. Ang hapdi sa kanyang pisingi mula sa simbahan ay muling nag-alab hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa katotohanang ang sarili niyang anak ang kumuha ng taong sasaktan ang kanyang sariling ina. Naramdaman ni Amada ang biglaang pagsikip ng kanyang dibdib. Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang puso, patungo sa kanyang kaliwang braso. Napahawak siya sa pader, ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang mundo sa kanyang paligid ay dahan-dahang naglaho sa dilim, habang ang huling imaheng nakita niya ay ang kanyang anak na masayang binibilang ang perang mansado ng dugo at pagkakanulo. Narinig ang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig, isang tuyong tunog na hindi man lamang narinig ng kanyang anak sa labas dahil sa ingay ng umaandar na truck ng mga ninakaw na gamit. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang sumalubong sa akin ay hindi ang mukha ng aking anak, kundi ang mapusyaw na puting kisame ng isang silid na amoy gamot at kalinisan. Narinig ko ang mahinang daloy ng likido mula sa swero na nakakabit sa aking kamay. Isang ritmong nagpapaalala sa akin na nananatili pa rin akong buhay sa kabila ng pagdurog ng sarili kong dugo sa aking puso. Gising ka na, Amada. Isang boses ang nanggaling sa madilim na sulok ng silid. Dahan-dahang lumabas ang isang babaeng nakasuot ng matikas na itim na Amerikana. Si Ate Santos. Siya ang matalik na kaibigan ng yumaong ina ni Lian, ang babaeng kasabayan kong nang-arap noon sa mga kalsada ng Cebu. Tinitigan niya ako gamit ang mga matang puno ng pighati, ngunit may halong matinding determinasyon. Ate Santos, paano ako nakarating dito? Pabulong kong tanong. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo. Tila ba bawat salita ay isang tuyong dahon na kumakamot sa aking lalamunan? Nakita ka ni Mang Nestor na nakahandusay sa pasilyo habang nililimas ng mga tauhan ni Olan ang klinika mo. Tinawagan niya ako agad. Paliwanag niya habang lumalapit sa aking higaan. Inilapag niya ang isang itim na folder sa ibabaw ng aking kandungan. Amada, I'm so sorry. I know the truth about the birth logs. Nalaman ko rin na ginamit ni Olan ang pirma ni Lian upang makuha ang bank accounts mo.
Dito ko naranasan ang isang sandali ng matalim na pagkamulat. Hinaplos ko ang magaspang na balat ng folder. Sa loob nito, nahanap ko ang mga orihinal na dokumento na sadyang itinago ng pamilya ni Lian sa loob ng 25 taon. Kinumpirma ng mga papel na ito ang hinala ko sa archive room. Si Lian ay isinilang 6 na buwan bago ang kasal ng kanyang mga magulang. Amara, let's be practical here. Seryosong wika ni Attorney Santos. Ang kaniyang taglish na pananalita ay may dalang bigat ng batas. Ang tanging paraan upang malinis ang pangalan mo sa harap ng board ay ang ilabas ang mga dokumentong ito. We need to prove that you didn't swap the babies, but you were actually protecting the reputation of the Alcazar family by adjusting the dates. This is the motive of your silence. Tinitigan ko ang mga dokumento. Nakita ko ang larawan ng ina ni Lian na nakasingit sa gilid. Isang babaeng namatay na may bitbit na lihim na kailanman ay hindi niya nais malaman ng kanyang anak. Ngunit kapag ginawa ko ito, ate, sisirain ko rin ang buhay ni Lian. Ang boses ko ay nanatiling patag, isang malamig na katinuan na pumailan lang sa tahimik na silid. Magiging anak sa labas siya sa paningin ng buong Cebu. Mawawalan siya ng karapatan sa mana niya, at ang hiya na kinatatakutan niya ang siyang tuluyang papatay sa kanya. Amada, she is your accuser. Pinanood kanyang sakta ng asawa niya. Sinasadya nilang ipakulong ka. Giit ni Ate Santos habang dahan-dahang hinahawakan ang aking balikat. If you protect her now, you are choosing your own prison. Isakripisyo mo ba ang sarili mo para sa taong pilit kang winawasak? Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko ang dahan-dahang pag-akyat ng araw mula sa bintana. Tila ba dinala nito ang lahat ng anino ng aking nakaraan? Hinaplos ko muli ang folder. Naramdaman ko ang bawat hibla ng papel na naging saksi sa aking pagseserbisyo. Hindi ko ililigtas ang sarili ko sa pamamagitan ng pagpapahiya sa ibang babae, ate. Mariin kong tugon. Tumingala ako at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ngunit hindi rin ako magpapaapi. If Olan wants to play God with people's lives, titiyakin kong ang sarili niyang mga salita ang magiging rehas niya. Narinig ang tuyong tunog ng pagpihit ng pintuan. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Nanlamig ang aking dugo nang makita ko ang anino ni Olan na nakatayo sa labas. May dalang isang pumpon ng bulaklak at isang paimbabaw na ngiti ng tagumpay. Nay, gising ka na pala. Masiglang bati ni Olan. Lumapit siya at inilapag ang mga bulaklak sa lamesa. Tila ba walang nangyaring pagkakanulo kagabi? Sabi ng doktor, minor heart attack lang daw. Don't worry, pinirmahan ko na ang pansamantalang authorization para sa property. Paglabas mo rito, diretso na tayo sa opisina ni Judge Alcantara para sa pirmahan ng transfer. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Walang anumang emosyon na gumalaw sa aking mukha. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Olan kay Ate Santos. Isang sulyap na punong-puno ng pagbabanta. Attorney, I hope you are advising my mother to do the right thing. Malamig na wika ni Olan. Kapag hindi natuloy ang settlement sa Lunes, kailangan na nating harapin ang hatolang division. At aminin na natin, walang maniniwala sa isang midwife na may mahinang puso. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi sa loob ng aking isipan. Ginaslight ako ng aking sariling anak sa harap ng aking abogada, pinalalabas na ang aking pisikal na kahinaan ay kapantay ng aking pagkakasala. Dahan-dahan kong ibinalik ang folder kay Ate Santos. Santos, ihanda mo ang lahat para sa hearing sa Lunes. Malamig kong pananalita. I will sign what needs to be signed, pero sa harap lamang ng hukom. Nang lumabas si Olan nang may mapagmalaking tindig, muli kaming nagkatinginan ni Ate Santos. Amada, may balak ka ba? Pabulong niyang tanong. Ang bata ay isisilang din sa Lunes, Santos. Sagot ko habang mahigpit kong hinahawakan ang laylayan ng aking kumot. At sa pagkakataong ito, ako ang puputol sa pusod ng kanyang kasinungalingan. Pinasimulan ko ang aking huling ganting salakay sa loob ng aking sariling opisina. Ang silid na dati ay amoy pag-asa at bagong silang nabuhay. Ngunit na yon ay kasing lamig na ng isang abandonadong bodega.
Pinayagan ako ng doktor na lumabas ng ospital sa loob ng ilang oras sa ilalim ng pangangalaga ni Ate Santos. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang mga bakanteng espasyo kung nasaan dati ang aking mga mamahaling kagamitan. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking dibdib. Ngunit, mabilis ko itong pinalitan ng isang malamig at nagkalkulang katinuan. Nay, bilisan na natin. Nareto na ang notaryo sa labas. Wika ni Olan habang pumapasok sa silid. Suot niya ang kanyang pinakamahal na polo. Tila ba naghahanda siya para sa kanyang formal na koronasyon bilang bagong may-ari ng lupain. Sa tabi niya ay si Lian, na nananatiling tahimik at iniiwasan ng aking mga mata. Maupo muna kayo. Ang boses ko ay nanatiling patag, isang nakakatakot na katahimikan na nagpabagal sa paghinga ni Olan. Bago ko ilapat ang aking panulat sa dokumentong ito, gusto ko munang magkausap tayong tatlo. Bilang isang pamilya. Nay, wala na tayong oras para sa drama. Reklamo ni Olan. Ngunit umupo pa rin siya sa tapat ng aking lumang lamesang nara. Dito ko naranasan ang sukdulang pagpapasya ng isang ina. Dahan-dahan kong inayos ang posisyon ng imahe ng Santo Niño na nakapatong sa aking lamesa. Ang imahe na iniregalo sa akin ng aking mga pasyente noong unang taon ng aking klinika. Hindi alam ni Olan na sa loob ng korona ng munting imahen ay nakatago ang isang napakaliit na kamera na kasalukuyang nagre-record sa bawat kumpas ng kanyang muka. Olan anak, malumanay kong panimula. Aminin mo sa akin ng tapat. Ikaw ba ang nag-utos na burahin ang mga records sa archive room? Ikaw ba ang gumawa ng paraan para magmukhang trinaso ko ang mga bata sa katedral? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Olan. Kinaslight niya ako ng walang anumang bakas ng pagkahiya. Nay, ikaw ang nagkamali. Masyado ka nang matanda, kaya hindi mo na matandaan ang mga pinaggagawa mo. I am just cleaning up your mess. Ang pirma mo rito sa transfer of ownership ang kaisa-isang paraan para hindi ka mabulok sa kulungan. Huwag mo nang baliktarin ang sitwasyon. Pero ang utang mo sa kasino, Olan, ang bilyon-bilyong peso na kailangan mong bayaran, kaya mo ibinibenta ang klinikang ito? Dagdag ko, habang nananatiling nakatitig sa kanya. Tumayo si Olan at marahas na hinampas ang lamesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At ano naman kung ibenta ko? Pag-aari ko rin ang pangalang Alcazar, ang pangalan ng pamilyang ito. Karapatan ko ang pondong ito dahil ako ang nag-iisang tagapagmana mo. Mas mabuti nang mapunta ang pera sa akin kaysa mabulok lang sa mga pasyente mang walang pambayad. Tinitigan ko si Lian. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang nakikinig sa kumpas ng kataksilan ng kanyang asawa. Naramdaman ko ang isang marahas na pagpigil sa aking sarili na huwag sumigaw. Ang bawat salita ni Olan ay naitatala na ng Santo Niño, isang banal na saksi sa kanyang sukdulang kasakiman. Sige, pipirmahan ko na. Malamig kong wika habang inaabot ang panulat. Inilapat ko ang aking pirma sa dokumento ng paglipat ng ari-arian. Ngunit sa ilalim ng papel, palihim kong idinikit ang isang maliit na sticker ng security seal na tanging ako at ang aking bangko lamang ang nakakaalam. Ang bawat pirma na walang seal na ito ay ituturing na sites under duress o pinirmahan sa ilalim ng pananakot. Sila mismo ang nagmamadaling humila sa tali ng kanilang sariling bitayan. There, malaya ka na, Olan? Bulong ko habang iniaabot ang folder. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Olan. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya kanina, ang kanyang pag-amin sa pagnanakaw ng pondo, at ang kanyang pagbabanta ay kasalukuyan ng naka-upload sa secure server ni Ate Santos. Nang lumabas sila ng silid ng may mapagmalaking tindig, muli kong hinaplos ang imahe ng Santo Niño. Naramdaman ko ang lamig ng porselana sa aking mga daliri. Ang laban ay hindi pa tapos, at sa Lunes, sisiguraduhin kong ang bawat iyak ng sanggol na kanyang binalahura ay magiging isang dambuhalang sigaw ng katarungan. Yumigdig ang aking lihim na telpo sa loob ng aking bulsa. Isang mensahe mula kay Lian ang pumasok. Nanay, nahanap ko ang mga tiket. Balak tumakas ni Olan patungong Singapore pagkatapos ng pirmahan sa korte. Patawarin niyo po ako.
Tinitigan ko ang screen habang ang bawat titik ng mensahe ni Lian ay dahan-dahang sumunog sa huling hibla ng aking pagmamahal sa aking anak. Ang gabi ng pagpapasya ay narito na. Hating gabi na, ngunit ang katahimikan sa loob ng aming bahay ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang magdala ng unos. Nakaupo ako sa tapat ng bintana ng aking silid, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-indayog ng mga puno sa labas. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahinang pagpihit ng hawakan ng aking pinto. Pumasok si Lian. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding kaba. Hawak niya ang kanyang telepon, at isang pirasong papel na tila ba isang formal na hatol ng kamatayan. Nanay? Pabulong niyang tawag. Ang boses ay basag, na tila ba bawat salita ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang lalamunan. Nahanap ko po ito sa loob ng vault ni Olan, isang plane ticket patungong Singapore para sa 8:00 ng gabi bukas. Mag-isa lang siya, nanay. Iiwan niya ako pagkatapos nating pumunta sa korte. Ginamit niya lang ako upang makuha ang pirma niyo. Dito ko naranasan ang isang marahas na pagpigil sa aking damdamin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi ko siya niyakap, hindi ko siya inalo ng mga paimbabaw na salita. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang mga matang puno ng hiya at takot na matagal nang kumukulong sa kanyang pagkatao. Lian, anak, malumanay kong wika. Ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang katotohanang kailangan niyang marinig. Ang danggal na itinayo sa ibabaw ng mga kasunduang lihim ay parang isang bahay na buhangin, madaling gumuho sa unang hampas ng alon. Ngayon, kailangan mong magpasya. Gusto mo bang manatili sa isang kasinungalingang, marangya na sa huli ay iiwan kang mag-isa sa dumi, o mas pipiliin mong iligtas ang iyong kaluluwa, kahit ang kapalit nito ay ang pagharap sa iyong pinakakinatatakutang kahihiyan? Pero ang pamilya ko, nanay? Ang pangalan ng mga Alcazar. Hikbi ni Lian habang pilit na tinatakpan ang kanyang muka. Kapag nalaman nilang hindi ako tunay na tagapagmana, wala nang matitira sa akin. Mali ka, Lian. Kapag nalaman nila ang katotohanan, ang matitira sa'yo ay ang pinakamahalagang bagay, ang iyong integridad. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang nanay mo, ginawa niya ang lahat upang protektahan ka dahil mahal ka niya. Ngunit ang pag-ibig na nagtatago ng katotohanan ay nagiging tanikala sa pagtagal ng panahon. Ngayong gabi, ang tanikalang yon ay maaari nating putulin. Inilabas ko mula sa aking cabinet ang orihinal at selyadong birth log na nakuha ko sa archive room. Ang notebook na naglalaman ng tunay na oras ng kanyang pagsilang. Inilapag ko ito sa kanyang mga palad. Ang lapat ng mabigat na notebook sa kanyang kamay ay tila ba naging hudyat ng paglipat ng kapangyarihan mula sa akin patungo sa kanya? Dalhin mo ito, Lian, mariin kong utos. Ito ang kaisa-isang ebidensya ang magliligtas sa akin sa korte, ngunit ito rin ang wawasak sa pader ng iyong hiya. Bukas sa harap ng hukom, ikaw ang magpapasya kung ang midwife na nagligtas ng buhay mo ay mabubulok sa kulungan dahil sa kasinungalingan ng iyong asawa. Tinitigan ni Lian ang notebook. Nakita ko ang mabilis na pag-akyat baba ng kanyang dibdib, ang kanyang pakikipagbuno sa kanyang sariling konsensya. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga, isang paghingang puno ng pagpapasya. Gagawin ko po ang tama, nanay. Pabulong niyang wika bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid, dalang asul na notebook at ang kanyang pira-pirasong danggal. Nang muling sumara ang pinto, nanatili akong nakatayo sa gitna ng dilim. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa panganib na kinalalagyan ni Lian. Alam kong kapag nalaman ni Olan na nawawala ang notebook, wala siyang limita, siyang gagawin upang mabawi ito. Biglang umalingaw-naw ang banayad na panginginig ng aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula kay Ate Santos. Amada, ang Division Board ay nakahanda na para sa hearing bukas ng 9:00 ng umaga. Mag-ingat ka, may balita kaming kumuha si Ola ng mga bayarang saksi mula sa labas ng probinsya. Tinitigan ko ang screen habang ang bawat titik ng mensahe ni Santos ay dahan-dahang nagpapabilis sa takbo ng orasan.
Ang laban sa Cebu Court bukas ay hindi lamang para sa aking lisensya. Ito ay para sa bawat ina at anak na pinagtangka ang paglaruan ng kasakiman. Huminga ako ng malalim, dinarama ang amoy ng disinfectant na nananatili pa rin sa aking mga palad. Handa na ako para sa huling panganganak ng katotohanan. Mainit ang sikat ng araw sa labas ng Cebu Court. Ngunit sa loob ng silid-bulungan, ang hangin ay kasing lamig ng isang punerarya. Narinig ko ang mahina at paulit-ulit na paglapat ng maso ng hukom sa ibabaw ng lamesang nara. Isang tunog na tila bahudyat ng nalalapit na pagbitay sa aking danggal. Nakatayo si Olan sa harap ng entablado. Suot ang kanyang pinakamalinis na polo at isang mukhang naglulunoy sa pighati. Sa kanyang tabi ay ang 3 babaeng sadyang binayaran niya upang magpanggap na mga biktima ng trinaso na sanggol. Ang mga bulong-bulungan ng mga miyembro ng Board of Midwifery ay naging parang mga bubuyog na dahan-dahang sumasakal sa aking pandinig. Your Honor, masakit po para sa akin na i-demand ang sarili kong ina, madamdaming panimula ni Olan. Pilit na pinapatak ang kanyang mga yuwad na luha. Ngunit bilang isang mamamayan ng Cebu, hindi ko maaatim na manahimik habang ang kanyang lying-in clinic ay nagiging pugad ng pagkakamali at pagnanakaw ng buhay. Narito ang mga digital logs na nagpapatunay na binago niya ang mga record upang pagtakpan ang kanyang kapabayaan. Tinitigan ko ang aking anak. Dito ko naranasan ang sukdulang, kapanatagan ng isang manlalaro. Ang marahang paghimas ko sa aking sariling mga palad na amoy tsafong at alkohol pa rin hanggang ngayon, ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. Wala akong maramdamang galit, tanging ang malalim na pagkaawa sa isang lalaking tang sunugin ang sarili niyang pinagmulan para lamang sa pera. Lumingon ako sa pintuan ng korte. Bakante pa rin ang upuan ni Lian. Naramdaman ko ang marahas na pagpisil sa aking puso. Nasaan na siya? Tinakas ba siya ni Olan o tuluyan na siyang nilamon ng takot sa hiya ng kanyang pamilya? Ate Santos, meron ba kayong maipipresintong depensa? Tanong ni Judge Alcantara. Ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng pagkampi. Tumayo si Atin Santos, bit-bit ang isang makapal at selyadong kayumangging sobre. Your Honor, humihiling kami ng isang in-camera session upang buksan ang selyadong ebidensyang ito. Naglalaman ito ng mga dokumentong hindi lamang maglilinis sa pangalan ni Amada, kundi maglalantad sa tunay na arkitekto ng kasinungalingang ito. Objection, Your Honor! Sigaw ng abogado ni Ulan. Gawa-gawa lang yan upang antalahin ang proseso. Ang mga digital logs ay sapat na upang bawiin ang lisensya ni Ma'am Amada. Nanatili akong nakaupo ng tuwid. Tumingin ako kay Ulan at nakita ko ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mapagmalaking tindig ay dahan-dahang nayayanig nang makita ang selyadong sobre sa kamay ni Santos. Alam niyang sa loob ng sobreng yon ay nananahan ang kanyang sariling hatol. Your Honor, malamig at patagong wika. Ang boses ko ay umalingaw, naw sa buong silid, dahilan upang mapatahimik ang lahat. Ang pagiging midwife ay hindi lamang tungkol sa paghugot ng bata mula sa sinapupunan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang subreng yan ay hindi para sa akin. Yan ay para sa katarungan ng bawat inang pinagtangka ang paglaruan ng kasakiman. Pinagtibay ng hukom ang aming kahilingan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tuyong tunog ng pagpunit ni Judge Alcantara sa selya ng sobre. Ang bawat segundo ng pagbuklat niya sa mga papel ay tila ba isang mahabang oras ng paghihintay sa unang iyak ng isang sanggol. Nawala ng kulay ang mukha ni Olan nang ilabas ng hukom ang mga screenshot mula sa camera ng Santo Niño at ang forensic audit ng digital logs na nagpapatunay na ang kanyang personal na account ang pumasok sa system noong gabi ng pagbabago ng mga record. Nasaan ang huling saksi, Ate Santos? Tanong ng hukom habang tinititigan ng matalim si Olan. Bago pa man makasagot si Santos, narinig ang malakas at marahas na pagtulak sa dambuhalang pintuan ng korte mula sa labas. Humahangos na pumasok si Lian. Yakap ang asul na notebook ng birth logs. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong anyo ng katapangan. Tinitigan ni Lian si Olan ng may sukdulang paghamak bago siya lumingon sa akin.
Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ng korte ay naging hudyat ng pagtatapos ng aming mahabang gabi. Nandito na po ang katarungan, nanay, pabulong na wika ni Lian, sapat na upang marinig ko sa gitna ng aking pighati. Humarap si Lian kay Judge Alcantara at itinaas ang orihinal na birth log. Ito na ang sandali na hindi inaasahan ng aking anak. Ang sandali kung saan ang kanyang sariling asawa ang maglalagay ng huling pako sa kabaong ng kanyang kasinungalingan. Lian, huwag mong gawin ito. Baliw ang matandang yan. Nilalamon na siya ng kanyang imahinasyon. Pasigaw na palahaw ni Olan habang pilit na inaabot ang asul na notebook mula sa kamay ng kanyang asawa. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga gwardiya ng korte. Nanginginig ang buong katawan ni Lian. Nuwit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Olan nang may sukdulang pagkamuhi. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa gitna ng silid. Inilapag ang orihinal na birth log sa ibabaw ng lamesa ng hukom. Ang tuyong tunog ng paglapat ng mabigat na notebook sa kahoy ay tila ba isang pormal na hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid bulungan. Your Honor, narito ang orihinal na talaan ng aking pagsilang. Ang boses ni Lian ay nanginginig, ngunit puno ng pait. Inutusan ako ni Olan na sunugin ito dahil alam niyang ito ang kaisa-isang ebiden siyang magpapatunay na hindi trinaso ni Nanay Amada ang mga sanggol. Binago ni Olan ang mga digital logs upang magmuhang nagkamali si Nanay dahil hawak niya ang isang lihim tungkol sa aking pamilya na sadyang ginamit niya upang tansahin kaming dalawa. Nagsisinungaling siya! Pinilit siya ng nanay ko! Sigaw ni Olan. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy sa tinde ng panik. Your Honor, tignan niyo ang tiket na ito. Balak akong iwan ni Lian, kaya siya naghihigante. Hindi ko hinayaan na mapatuloy ang kanyang kaplastikan. Dito ko naranasan ang sukdulang katinuan ng isang midwife na matagal lang sanay sa paghihirap. Tumayo ako mula sa aking upuan, dahan-dahang hinaplos ang aking dibdib kung nasaan ang peklat ng aking watika. Tinitigan ko ang aking anak, ang lalaking inakala kong bunga ng aking pagmamahal. Ngunit naging ugat pala ng aking pagkawasak. Tapos na ang dula mo, Olan. Malamig kong wika. Ang boses ko ay naging parang kulog na nagpatahimik sa kanyang pagsigaw. Santos, i-play mo na ang huling ebidensya. Sa isang hudyat ni Ate Santos, sumindi ang dambuhalang monitor sa loob ng silid. Tumambad sa lahat ang isang malinaw na bidyo mula sa kamera ng Santo Niño. Kitang-kita ang mukha ni Olan habang masayang binibilang ang pera sa loob ng aking opisina. Kasunod ng kanyang boses na narecord ng napakalinaw. Masyado nang matanda si Mama. Kailangang makuha ang pondo ng lying-in para sa utang ko sa kasino. Kapag napirmahan na niya ang transfer, itatapon ko na siya sa asylum at lilipad na ako sa Singapore. Isang malakas na ugom ng pagkagulat at galit mula sa mga miyembro ng board ang pumuno sa silid. Ang paimbabaw na danggal na kinuha ni Olan ay tuluyan ng natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tumingin si Judge Alcantara kay Olan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. The evidence is incontrovertible. Mariing pahayag ng hukom habang ibinabagsak ang kanyang maso sa huling pagkakataon. Olan de Vera, you are hereby ordered to be taken into custody for extortion, qualified theft, and falsification of public documents. Narinig ang tuyo at malamig na tunog ng paglapat ng bakal sa pulso ni Olan nang mabilis siyang lapitan ng mga ahente ng NBI. Ang kanyang mapagmalaking tindig ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan habang pilit na tumitingin sa akin, nagmamakaawa ng awa na kailanman ay hindi ko na ibibigay. Walang luhang pumatak sa aking mga mata habang pinapanood ko siyang kaladkarin palabas ng korte. Ang boses na ginamit niya upang hiyain ako ay ang boses ding naging rehas ng kanyang kalayaan. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumapit sa akin si Lian. Napaluhod siya sa aking paanan sa gitna ng pasilyo ng korte. Hinawakan ng aking mga magaspang na kamay habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding paghikbi. Nanay, patawarin niyo po ako. Pagsamo ni Lian, ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luha ng matinding kahihiyan. Pinrotektahan niyo ang lihim ko sa loob ng
taon. Pero sinuklian ko kayo ng sampal at pait. Handa na po akong harapin ang hiya ng lahat. Huwag lang kayong mabulok sa kulungan dahil sa amin. Tinitigan ko ang aking manugang. Ang selyadong sobre na naitago ko ay nanatiling buo. Pinrotektahan ko ang kanyang danggal hanggang sa huling sandali dahil alam kong ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagdurog ng kapwa babae. Dahan-dahan ko siyang inakay tumayo, naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking balat. Narinig ang matinis at paulit-ulit na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng gusali. Tila ba isang huling hudyat ng pagwawakas ng aming mahabang gabi? Ngunit sa kabila ng ingay, naramdaman ko ang isang malalim at payapang hininga. Ang klinikang amoy, syafong at disinfectant ay muling magbubukas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang lason na hahalo sa unang iyak ng isang bagong silang na buhay. Humarap ako sa pintuan ng korte, handang lumabas sa ilalim ng sikat ng araw ng Cebu. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay tila pagpunit sa huling pahina ng aking pighati. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang pinto, isang hindi inaasahang tinig mula sa likuran ang nagpatigil sa aking paghinga. Lumabas ako ng gusali ng korte nang nakataas ang no, sinalubong ng mainit na sikat ng araw ng Cebu, na tila ba dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraang mga linggo. Narinig ko ang mahinang pag-andar ng patrol car na naglalayo kay Olan patungo sa kanyang bagong tahanan sa likod ng mga rehas. Wala akong nararamdamang galit. Tanging isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang inang natutong bumitaw sa anak na piniling maligaw ng landas. Hinatulan si Ulan ng mahabang pagkabilanggo dahil sa malakihang pagnanakaw at pagsasabuatan. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang bilangguan bago pa man siya pusasan ng batas. Si Dr. Salvador Roldan naman ay tuluyan ng binawian ng lisensya at nahaharap sa patong-patong na kaso ng maling gawaing medikal. Ang kumpanya ng mga kasinungalingan na itinayo nila ay gumuhunang tuluyan, iniiwan silang walang anuman kundi ang bigat ng kanilang sariling pagkakasala. Sa kabilang banda, si Lian ay mabilis na nag-end ng annulment upang tuluyan ng makawala sa tanikala ni Olan. Isang linggo matapos ang paglilitis, humarap siya sa media ng Cebu. Hindi upang magtago, kundi upang formal na humingi ng paumanhin sa Arken at sa buong komunidad. Hindi ko siya hinaya ang mabulok sa hiya. Sa halip, pinayagan ko siyang magtrabaho bilang isang assistant sa aking klinika nang walang sahod sa loob ng 1 taon bilang kompensasyon sa lahat ng kagamitang ninakaw ni Olan. Dito ko naranasan ang tunay na diwa ng paghilom. Habang pinapanood ko si Lian, na maingat na naglilinis ng mga bagong kagamitang medical na tulong ng aking mga dating pasyente, naramdaman ko ang muling pagsibol ng buhay sa loob ng aming gusali. Ang mga pader na dati ay puno ng bandalismo ay muli naming pininturahan ng kulay puti. Malinis, payapa, at puno ng bagong pag-asa. Nanay, handa na po ang unang pasyente para sa check-up na yung hapon, mahinang wika ni Lian. Tumingin siya sa akin ng may paggalang na hindi na kailanman mababayaran ng anumang yaman. Salamat, Lian. Maari mga siyang papasukin. Nakangiti kong tugon habang isinusuot ang aking bagong labang uniforme. Dahan-dahan kong nilapitan ang sink at binuksan ang gripo. Hinayaan ko ang daloy ng tubig na humaplos sa aking mga daliri. Kinuha ko ang aking paboritong sabon na may amoy ng disinfectant at chiffon. Narinig ang marahang pagkiskis ng aking mga palad, isang pamilyar at banal na ritual na muli kong binabagtas. Sa bawat kumpas ng aking mga kamay, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking kapangyarihan bilang isang midwife. Ang aking mga kamay ay malinis. Hindi lamang mula sa mikrobyo, kundi mula sa anumang bahid ng pagkakasala at kahihiyan. Handa na silang muling sumalo ng himala. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nasa loob ako ng katedral para sa isang espesyal na seremonya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima na hinuhusgahan. Nakatayo ako sa tabi ng isang batang inang walang pambayad sa ospital na tinulungan kong manganak sa aking klinika 3 buwan na ang nakalilipas. Ako ang napiling ninang ng sanggol. Narinig ang banayad na tunog ng pagbuhos ng banal na tubig sa ulo ng bata.
Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga ngiti ng mga taga Cebu na muli nang naniniwala sa aking kalinga. Wala nang iyak ng galit. Tanging ang himig ng pasasalamat. Dahan-dahan kong hinaplos ang maliit at malambot na kamay ng sanggol na aking bitbit. Naramdaman ko ang init ng kanyang buhay na dumadaloy patungo sa aking puso. Ito ang kaisa-isang birth log na mahalaga. Ang rekord ng katapatan at pag-aaruga na kailanman ay hindi mabubura ng anumang digital na pandaraya. Tumingin ako sa kabilang panig ng katedral at nakita ko si Lia na tahimik na nananalangin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang hiya ay napalitan na ng isang matatag na danggal ng isang babaeng natutong tumayo mula sa dumi. Pinatawad ko na siya. Nuwit ang kapatawaran yon ay may kasamang ranjoy. Isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng katotohanan. Ang pagiging midwife ay hindi lamang tungkol sa pag-aabang sa unang iyak ng isang bata. Ito ay tungkol sa pagiging matapang na saksi sa katarungan kahit na ang sarili mong dugo ang humihila sa iyo sa dilim. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking mga palad. Amoy sariwang syafong ang hangin sa paligid ko. Ang laban ay natapos na, ang dangal ay naibalik na, at ang bawat bagong buhay na darating sa aking mga kamay ay magiging isang maningning na patunay na ang katinuan at pagmamahal ay hinding-hindi kailanman matatalo. Ako si Amada, at ngayong araw, muli akong isinilang kasama ng katarungan.